Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong pumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Nagbabalik po ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Lumabas nga muna tayo ng impilan dahil dyan ho sa bahagi ng Mangaldan, Pangasinan, dahil ho dun sa walang humpay na mga pagulan, abay meron daw hong higanting puno ng akasya. Ibig sabihin ito'y malamang century old na ito. Isang puno ng akasya na buwal sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy? Puno ng akasyang bumagsak sa National Highway sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan pasado alas 5:30 ng hapon kahapon sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Mangaldan Chief of Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayon, mabuti na lamang at walang nasaktan o nabagsak ang sasakyan. Agad kumilos at nagtulong-tulong ang mga barangay official sa lugar katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Mangaldan Quick Response Team. Pinalagari ang puno at mga sanga nito at bago mag-alas 8 kagabi ay tuluyan ang narinisan ng lansangan. Nabatid na matagal na umanong nakatagilid ang nasabing puno at dahil sa higit isang linggo ng ulan ay lumambot ang lupa at tuluyan ang nabuwal ang nasabing higanting puno. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mega Balita Linggo. Maraming salamat Freddy Fajardo mula dyan sa Northern Luzon. Samantala, balik tayo dito sa National Capital Region. Simula kagabi, tinasnasaw ng alarmang antas ng tubig sa San Mateo, Batasan Bridge. Sa pinakauling update na inilabas ng San Mateo Rizal Public Information Office, umabot sa 18.60 meters ang water level nito alas 12 o alas 2:30 kaninang madaling araw. Itinataas ho ng alarmang naturang tulay pag umabot na sa 18 meters ang level ng tubig. Samantala nasa 19 na metro naman ang ikalawang alarma habang 20 metro naman ang critical level na maring magpatupad ng sa pilitang mga paglikas. Patuloy namang minomonitor ang level ng tubig sa lugar. Alam po ninyo itong lugar ho na ito, kanugnog na rin ho ito ng Marikina River. At maging yung ilog dyan ho sa may bahagi ng barangay dito sa Quezon City sa northeastern part, barangay Bagong Silangan.
yung ilog ho dyan, nakanugnog ng Marikina River, ay yan ho pagka umapaw, apektado ho yung mga residente ng barangay Bagong Silangan. Noon hong 2009 na tumama ho yung bagyong Ondoy, ang dami hong mga namatay, nasa 200 mahigit po, at marami pa yung hindi nakikita ho yung mga labi nung umapaw ho yung Marikina River. At naapektuhan ho yung dulong bahagi po ng Quezon City ho na yan, na kanugnog ho ng Marikina River. Dami hong namatay, kaya yung mga residente ho dyan, hindi na ho nahihirapan yung local government unit, lalo na yung barangay, na magpalikas. Good morning, Barangay Silangan, Bagong Silangan, Chairman Willie Cara. Magandang umaga sa inyo. Sana hindi pa umaapaw yung ilog dyan, ano ha? Mega Balita Linggo. Samantala, umabot sa 188 mga pamilya na may kabuang 618 individual ang inilikas naman ng lungsod ng Quezon, local government units ng lungsod Quezon, dahil sa banta ng baha bunga ng malakas na pagulan hanggang kagabi. Batay sa report na nilabas ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, 6 na evacuation center ang binuksan sa mga barangay ng Santa Cruz, Bagong Silangan, Doña Imelda, Rojas at maging Sagulod, doon ho sa bahagi na ng Novaliches, para ng preemptive evacuation bilang pag-iingat sa mga residenteng nakatira sa mga lugar na may banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at LGU kabilang sa mga binaha, etong mga bababang lugar dito sa bahagi ng Del Monte ng hanggang ulo ho, ang tubig ho na naranasan ng mga residente dun sa mga mababang lugar sa Del Monte. Yan sa may Siena hanggang dibdib ho yung tubig baha. Yan sabi nila, kaninong dibdib ba yan? Kaninong dibdib ba yan? Bakit sinasabi mong dibdib? Kung dibdib ni Kwan hanggang sa yung malaking basketball player, di ang lalim na nun. Eto, meron naman palang sukatan, Kuya Edniel Parosa, yung chest deep o hanggang dun sa bahagi po ng dibdib, 45 pulgada. Yan ho yung lalim. Sa Apolonio Somson ay hanggang sa bewang naman ho, waist deep, 37 pulgada. Pulgada, 37 inches, 12 inches isang ruler, 1 foot. Ilan to? 12 times 3. 36. 3 feet ito. 3 pulgada. O 3 pie at 1 pulgada. Yung waist deep sa barangay Mariblo, waist deep, Doña Imelda hanggang bewang sa barangay Santo Domingo, partikular na dun sa may Matalahib ay hanggang dibdib din. Damayang Lagi, ni deep, o 19 na pulgada. Ang Tandalon at Manresa, Pasong Putik Proper, Damayan, Vasra, Masambong, Kalusugan, Lourdes, Holy Spirit at Tandang Sora ay hanggang gutter deep na naman. Yung mga binanggit ko na yun ay mga barangay huyan. Nasa low-lying area sa lungsod ng Quezon. Bandang 1:00 na madaling araw, inanunsyo namang humupa ng baha sa lahat ng mga nabanggit na mga lugar. Meron hong flood control project dyan. Ang dami hong mga flood control project ho dyan na isinagawa. Pero binabaha pa rin ho. Binabaha pa rin yung lugar ho na yan. Ilang beses nang nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon dyan sa lugar ho na yan.
Ang dami hong na-discovering mga dispalinghadong mga flood control projects ho dyan sa lugar na yan Sus Mariosep. Mega Balita Linggo. Samantala, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila at kalapit na probinsya nitong Sabado dahil sa habagat na nagdulot ng malawak ang pagbaha sa maraming mga kalsada. Sa report na nilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabilang sa mga binahang kalsada ang mga sumusunod. Ito, tingnan ho ninyo itong mga sumusunod dito ho sa buong National Capital Region at alamin ho ninyo kung sino ho yung mga o saang lugar ho yung mga flood control projects ho sa inyong mga lugar. Wag ho nating mga sabihin nandito sa Metro Manila wala hong mga flood control. Napakarami ho rito. Inantay ko nga yung buong report ni Senador Panfilo Lacson Senador Panfilo Lacson dun sa mga flood control project dyan sa lungsod ng Taguig. Actually hindi lang ho Taguig Quezon City, ang dami ho dyan. Quezon City, lalo na dyan sa Kamanaba area, lahat naman Eto po sa Las Piñas, dyan sa may Zapote Junction. Zapote Junction, dyan sa Marcos Alvarez Road, Las Piñas City, Wonderland hanggang sa Save More. Ayan ho yung mga binaha. May mga flood control projects din ho dyan. Sa Parañaque City, sa Ninoy Aquino, Oyster Plaza, Dr. A. Santos, Sebacom hanggang sa SM Sukat. Sa lungsod ng Pasay, itong Andrews Avenue Corner, Aurora Boulevard. Sa Mandaluyong, F. Ortigas Corner, Boni Avenue. Malabon City, sa MH Del Pilar. Diyan sa may Maysilo. Ayan hindi lang ho dekada dyan. Since birth na ho yan nung mga residente ho dyan binabaha na ho yan. Hindi naman ho katakataka. Dahil sila nasa gilid lang ng Manila Bay. Diyan sa may bahagi ng Quezon City, particular na sa Barangay Apolonio Samson, EDSA sa harap ng SM North, G. Araneta, Maria Clara, northbound at maging southbound, Biak na Bato, Corner Calamba, Santo Domingo, Corner Atok sa lungsod ng Maynila. Diyan sa may Pedro Hill Service Road, Rojas Pedro Hill Service Road, at maging dyan sa bahagi po ng Valenzuela City, sa Barangay Dalantanan, MacArthur Highway, Corner Hermoso o Hermoso Street, hanggang sa Bernardo Street sa MacArthur Highway, sa harap po ng dyan sa may Salandanan, sa harap ng 3S. Ano ba yung 3S na yan? Ano ba yung 3S na yan ng lugar na yan? Napakarami pala na rin. Napakarami pala ng lugar na ito. Lalo na dyan sa bahagi po ng Valenzuela. Malawakan na ho ito Eto, may git 20 mga lugar. Yung mga binaha ho dyan sa lungsod ng Valenzuela. Tayo sa MMDA, nagpakalat na sila ng mga rescue personnel at mga heavy equipment sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila para sa emergency response na itala rin ang pagbaha sa Batangas, Kawit, Cavite at maging sa Kamiling Tarlac na nagdulot ng paglikas at nagsagawa ang local government units ng mga rescue operations. Mega Balita Linggo. Meron na ho tayong 37 minuto at 12 segundo makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought to you by Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan!
Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. Ay, good morning nga pala kay Mayor Zenny Mendoza. Diyan ho sa Talisay, sa lalawigan ho ng Batangas. Ay, mabuti dyan kahit na mag-uulan. Ay, hindi masyadong walang baha-baha dyan eh. Mabaha lang pagka, siyempre, pagka mapaw na yung lake. Siyempre, pagka pinag-uusapan Talisay, si Consi Lawrence Pesigan. Ay, good morning sa'yo. Good morning sa'yo. Kumusta na nga pala yung kaibigan natin na yun, ano ha?
si Lawrence Pisigan. Nagbabalak yatang tumakbo muli rin sa sa lugar ho nila dyan sa Talisay. Dati hong konsihal ho yan. At siyempre dati ho, kasamaan natin sa media. So good morning Mayor Jenny Mendoza. At siyempre dyan sa lalawigan ng Bulacan. Sa lalawigan ng Bulacan si Congressman Ador Plato ng ika-6 na distrito. Kapag ganitong mga pag-ulan, Engineer Heads, naalala ko itong si Congressman Ador Plato, yung kanyang panukala na magkaroon ng Department of Water Resources. Naalala ko kasi pagka ganito, namumroblema tayo sa baha. Pero kapag ka naman panahon na ng tag-init, katulad nitong nakakailang hakbang lang tayo sa panahon ho ng tag-init. Sa panahon ho ng summer season. Ngayon ay tag-ulan na. Nakakailang hakbang lang tayo. Kalulundag lang natin kung tutuusin sa isang pilapil. Namumroblema tayo dun sa tubig, katulad nung Angat Dam. At iba pang mga dam dito sa Luzon. Na siyang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Namumroblema tayo, walang tubig. Pagka tagulan naman, namumroblema pa rin tayo sa baha. Isang tayo dadalhin nito. Kaya doon ho sa panukala nitong si Congressman incumbent Bulacan 6th District Congressman Ador Plato, iipunin ho yan. At saka dapat mayroon ng iisang departamento yung namamahala. Ngayon ho kasi ang daming mga agencies ho yung watak-watak pagdating ho dun sa pamamahala ho dun sa tubig. Pamamahala sa katubigan. Sana may pasayan. Alam ko, naaprobahan na yan sa Kamara, naaprobahan na sa Senado sa pagkakaalam ko. Tapos na rin yata yung bicameral. Yung pirma na lang yata ng Pangulo o may endorsement na yung bicameral. Nagkaroon ng bicameral conference tungkol dyan sana malaman natin kung anong update. Kaya good morning ho dyan kay Congressman Ador Plato. At napag-uusapan ho ang lalawigan ng Bulacan. Eto, makinig ho kayo. Kaya minsan di natin malaman kung yung mga pagulan ba ay nakabubuti sa ating mga kababayan. Yung bang kawalan ng ulan ay wala wala talagang paglagyan So dapat lang yung moderate lang at saka dapat ay napapamahalaan ng maayos yung katubigan dito sa ating bansa. Tama nga si Congressman Ador Plato, dapat ay magkaroon ng Department of Water Resources para dun sa tamang pamamahala ho ng tubig dito ho sa ating bansa. Sagana tayo pero kulang-kulang pa rin tayo ng supply ng tubig. At dahil nga ho sa tuloy-tuloy na mga pagulan dulot ng habagat at nitong nagdaang dalawang bagyo, unti-unti nang nakababawi ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing source ng tubig dito sa Metro Manila. Sa panayam ho ng DZRH, sinabi ni Pagasa hydrologist Richard Dorindain na umangat ng 2 metro ang antas ng tubig sa Angat Dam na nasa 160.98 meters na ngayong linggo ng umaga. Malayo man sa 180 metro na normal level, sinabi ni Orendain na may indikasyong nasa recovering stage na ang Angat. Ibig sabihin ay mas madali nang tumaas ang tubig sa dam dahil sa saturated na ang watershed nito. Medyo may kalakasan pa rin yung mga pagulan. Posible po itong umabot sa 80.15. Pero later part siguro ng ngayong araw or bukas ng umaga kung tuloy-tuloy yung mga pagulan. Labing 3 minuto na lamang bago ikapito ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Gisaldrico po. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening, Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mega Balita Linggo. Ay, ilang minuto na lamang, 7 minuto na lamang ho bago mag-7 ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega
Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo, gumuho ang isang bahagi ng pader sa Forbes Park sa EDSA Ayala northbound nitong Sabado ng gabi. Kasabay ng pagbuhos ng malakasang mga pagulan dito sa National Capital Region. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, 2 lane ang nasakop ng gumuhong pader bandang alas 8:55 ng gabi kagabi, dahilan para bahagyang bumigat o magkaroon ng matinding traffic. Agad namang rumisponde mga MMDA enforcers at emergency response team para sa agarang paglilinis at pag-alis ng bumagsak na pader. Mega! Samantala, nagdeklara pa rin ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila kahit araw ng Linggo, Agosto 9 bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Nagkansela ng pasok sa eskwela ang Marikina o levels public at private, Caloocan o levels kasama ang OGT and immersion public at private, Valenzuela o levels public at private. Dahil ito ng mga nararanasang mga pagulan sa magdamag ng Kamaynilan dahil sa epekto ng hanging habagat. Kuya Edniel Parosa, ito bang suspension ng klase ay ngayong araw ng linggo? O malinaw mo namang binanggit dito pero dapat malinawan natin. Yan ba'y para bukas yan o... Kasi pagka linggo, may mga pasok pa rin. Sige, antabayanan ho ninyo dun sa mga susunod na programa ho natin. Dahil lilinawin ho natin kung ito ba'y para sa araw ng bukas. Pero ito ay malinaw namang nakalagay ng araw ng linggo. Ngayong araw ng linggo. Kaya lang yung pasok ay talagang sa araw ho ng bukas. Mega Balita Linggo. Tumaas na ho sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa magkakaiwalay na insidente ng pagkalunod at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na malakasang mga pagulan na dala ng bahabagat. Kabilang sa mga nasawing biktima ang isang minor de edad na nasaw ng nauna nang naulat na nawawala nung araw ng Biyernes. Ito'y matapos maulog sa ilog sa barangay Langlangka, First Candon City sa Ilocos Sur. Natagpuan ang katawan nito nung Sabado ng umaga at idineklarang patay sa Candon General Hospital. Kabilang sa naitalang nasawi ang mga biktima ng pagkalunod sa Luna, La Union, Alaminos City sa Pangasinan, habang 2 ang nasawi sa pagguho ng lupa sa isang kainan sa La Trinidad, Benguet. 2 rin ang magkakapatid na namatay matapos tamaan ng bumagsak na tipak ng bato sa Rodriguez, Rizal. Samantala, 26,612 individual mula sa 8,366 na mga pamilya mula sa 172 barangay sa 17 bayan ng La Union ang apektado ng mga pagulan. Mahigit 1,500 o 700 mga residenteng nasa evacuation centers habang may iba pang lumipat sa alternatibong mga tuluyan. Naitala rin ang pagkasira ng 21 bahay sa ilang lugar sa La Union habang umabot sa 15 pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Ang naitala naman sa Pangasinan at 106 na milyon sa infrastruktura. Patuloy namang binabantayan ang mga binabang lugar, pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na dyan sa Zambales at maging sa lalawigan ng Romblon. Mega Balita Linggo. Tatlo't kalahating minuto na lamang o 2 kalahating minuto na lamang bago magikapito ng umaga. Sa kabila ho ng pagiging uncertain na patuloy na gulo sa Red Sea, asahan ang malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo, itong susunod na linggo. Batay sa Minoblots ng Singapore, maaaring mabawasan ang presyo ng langis. Ito yung pagtaya. Sa diesel, 4 pesos at 50 sentimos hanggang piso sa diesel.
Ganon din ho sa gasolina. Epekto man ito na magandang indikasyon sa diplomasya sa pagitan ng Amerika at Iran. Etong dalawang mga bansang ito, kayo na lang ho yung nagpapagulo eh. Ano ha? Hindi namin malaman kung kayo magkakayos pa o kayo patuloy na mag-aaway. Nasasakripisyo yung ekonomiya na ng iba't ibang mga bansa eh. Lalo na ho yung dito ho sa atin sa Pilipinas. Dahil ho dun sa hindi stable na presyo ho ng gasolina. Mega Balita Linggo. O eto naman nawalan ng supply ng kuryente itong Sabado ng gabi ang ilang lugar sa Zambales dahil sa malakas na ulan at hanging dulot ng habagat. Ayon sa Zambales Electric Cooperative 2, nagsimula ang power interruption alas 6:08 ng gabi na apektuhan ang buong Loc at Nagbayan pati ang ilang mga bahagi ng Castillejos. Ayon sa kooperatiba, sanahito ng problema sa linya dahil sa masamang panahon. Samantala, nagkaroon din ng power interruption sa barangay Palanginan sa Iba dahil sa naputol na bahagi ng linya. Naapektuhan din ang ilang lugar sa Palawig matapos mahulog ang sanga ng puno sa linya ng kuryente. O nabali ho yung sanga at tumama ho dun sa linya ng kuryente. Hindi ko rin ho malaman kung bakit kaninang madaling araw, pagdating ko ho rito sa Quezon City, particular na dyan sa may Scout area, sa barangay Sacred Heart, abay wala hong supply ng kuryente. Walang supply ng kuryente, ipiwi na doon sa amin. Ay pahirapan ko tuloy hanapin kung nasaan yung tabo. Sana ngayon ay meron at bumalik na yung supply ng kuryente. Malapit-lapit pa naman ng nasa barangay Sacred Heart pa naman. Yun hong isang sangay ho ng Meralco dyan. Yung transmission facility ho ng Meralco. Oy, kung saan man ho kayo nakakarating itong ating broadcast ay eto, ay naiinis na yung ating mga kababayan. Itong mga texters ho rito paulit-ulit na lamang daw ho yung baha at nagsasawa na ho sila. Bahala na daw yung karma. Yun alam ho ninyo, pagka gumamit na ho ng ganyang pananalita yung ating mga kababayan, ang ibig lamang hong sabihin yan ay para bang hopeless na. Ay bahala na kayo sa buhay ninyo. Pero hindi ho ganon. Dapat ay hanapin ho natin. Igiit ho natin yung accountability. Kung sino ho yung dapat na managot, ay identified naman na ho natin. Kaya lang talagang mahirap po silang maiguho bagamat meron na hong ilan lamang na mga nakakulong. Kaya nga itong Office of the Ombudsman talagang yung kanilang patuloy na investigasyon may tuloy-tuloy para nang sa ganun yung mga isasampang kaso laban dito sa mga opisyal ng gobyerno na ito, pagka yan ay iniakyat na sa Sandigan Bayan, dapat ay sigurado sila na kompleto na yung kakailanganing mga ebidensya para tuluyang makulong itong mga bahala na kayo kung anong itatawag ho ninyo dyan, yung patuloy ho nating pagulan, sa iba't ibang mga lugar pa ho nandyan pa yung dyan sa mga texters ho natin sa YouTube, dyan sa Olongapo, Nueva Ecija, sa Lucena. Ang sabi ni Nicasio Demisar Jr. Patuloy yung pag-ulan dyan sa mga Quezon Province, particular na sa Lucena. Si Edgar Fernando dyan sa Nueva Ecija, hindi na raw ho natigil yung pag-ulan. Ganon din ho sa amin, maghapon ho kaming inulan dyan sa lalawigan namin, dyan ho sa Tarlac at iba pang lugar dyan sa Central Luzon. Siya na ho yung kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng Linggo. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales at ang tabayanan si Binibining Les Narciso sa kanyang programang Maynila Itong Pilipinas. Ang oras sa buong Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga.